Okay, good evening. Magbibigay lang po ako ng isang update dito sa ating Howo 371 na dump truck, 10-wheeler. So, na-acquire po ito ng February 2023. So, May nasa 15 months po. So, hindi pa po natin nagagawa nito ng 1-year review. Pero, for the last 15 months, itong ipapakita ko sa inyo is so far yung pinaka-main na ginawa. Ito po yung pagpapalit ng bushing sa mulye, yung parang pinaka-padding niya. So tanongin ko mamaya kung anong tawag na talaga, pero bago po tayo pumunta doon sa side ng pinalitan, tingnan lang po natin kung yung 15 months ilan ang tinakbo niya, para meron din po tayong baseline sa mileage versus time. Okay, sususian ito. Okay. Ang ginagawa po namin kapag bago sa fleet natin yung isang sasakyan, minomonitor po natin yung mga main events at ginagawa po natin ito na pinaka reference point natin para sa susunod na kukuha tayo ng truck. Ito yung ina-evaluate natin. So, ang gusto kong isang i-evaluate sa susunod na mga araw is itong nasa harap po natin, yung FAW J6P350 natin. 5 years old na po yung truck and maganda pong i-evaluate yan sa 5 years owner's review natin. Pero sa ngayon po, papunta ako rito sa yarda para tignan itong first na change nung bushing sa mulye. So nasa 31,764 na po siya. So that's for 15 months. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung ginagawa doon. Okay. Itong pinapalitan po na bushing, hindi po namin na-experience ito dito sa FAW na 5 years old. So iba po ang construction niya. Okay. So papakita ko po sa inyo itong pinalitan. Okay. Manesor niya tawag ito ay? Rubber dumper. Rubber dumper. Okay. So ito po yung bago, medyo mabigat. Okay. So ito po yung pang ilalim. Yan natin pang ibabaw. Good sir. Ato yun may patong ato iba. Okay. So ito po yung luma. So nag-disconnect siya sa frame. Okay. So ang nangyari po rito, lumalabas kapag sira na. So ito gumaganon na siya. Ang mahirap po rito pag nahulog, so babagsak tong mulye, then tatabingi yung truck. Okay. So pakita ko po sa inyo itong nakakabit na. Okay. So ito po yung 4 na bolt na main, and then babasit dito niya. So yung mga liliit po na bolts dito nakakonect naman sa parang season nitong mga mulya niya. Okay? So ang paggawa po nito medyo matrabaho lang, pero kailangan ng heavy duty tools saka jack. Siyangat sa chassis para umangat yung pinaka chassis niya, then maiiwan itong differential. So bababa ito. So kailangan matanggal muna. So ikatan pa lang atoy bago ingato di chassis niya mga son, para hindi mahulog. So tanggalin muna to mga bolt, saka dahan-dahan na iangat para dahan-dahan na bababa. Hindi sir. Ginak ko kanina. Ginak mo na to. Tinanggal yung gulong. Okay. And then ginak yun para at least stable itong chassis. Bago kalasin dito. Bago ito binaba itong jack. Bago ito kinala. So meron din sa ilalim. Okay. So parang nagtatanggal lang ng normal na gulong. Pero ito po is 4 na bolts lang sa ilalim and 4 na bolt din na mas maliliit sa taas. Yun lang po, talagang medyo mabigat yung trabaho, pero kailangan lang ng mga heavy duty tools na mga ng mga socket. Kasi baka mabali po yung mga light duty.
Ang isa po nito is 2,600. Ang price nila is original 2,850 pero natawaran po sa 2,600. So part number okay. So medyo mabigat din siya. So sa dito po sa unit natin kabilaan. Okay. So magkatapat po ang bumigay. Yung dalawang harap okay pa po. So ang minomonitor namin ngayon is kung halos sabay ba na bumibigay itong harap sa kalikod or mas madalas sa likod, dahil kapag nagdadump pumupunta karamihan yung load sa pinaka likod na parte. Yan po yung rubber na yan ang ibigay dito. Although hindi po ganun kamahalan yung pyesa 2,600 para sa 15 months, pero yung trabaho po na ibibigay niya talagang medyo malaki. Kailangan siyang i-down ng isang araw. So nakikita po ninyo yan. Okay, wasak na siya. Okay. So ito po ang isang pinaka-main na experience namin dito for 15 months. And last week ayaw din pong gumana ng kanya ng exhaust brake. So kasunod na correct mga Nelson? Electrical? Electrical. Adda sino katanda nga pyesa? So tanong lang po natin kung may napalitan na pyesa. So habang tinatanong natin, tamang-tama nandito yung FAW natin. Ikumpara po natin kung paano yung construction niya, kung bakit for the last 5 years walang maintenance na nangyari dito. Kasi ang gagawin po namin ngayon, i-assess namin kung worth ba na ibalik yung next procurement sa FAW na lang. Though meron na kaming reference for the last 5 years kung ano na po yung mga napalitan dito. And so far, knock on wood, napaka-happy po ng company sa performance ng FAW. So kung titignan niyo po ang FAW, wala siyang rubber. Talagang metal to metal. Kaya hindi, ito ang nag-i-explain kung bakit hindi kami nagpalit ng rubber damper. Dahil wala siyang rubber damper. Kung titignan niyo po, metal to metal talaga. Kaya talagang pangmatagalan na po ito. Not sure kung kailangan mo magpalit nito hanggang sa life ng dump truck. Kasi parang solid na talaga eh. Okay. Sir, atoy sir, atoy exhaust na sir. Ikinutida lang sir, atoy ni. What? Agigiklam na nga ata sir. Tanog sing ugayam sir ang gumana. Ayun na. Ay, okay. So, nung ayaw pong gumana, yung exhaust brake niya, ang sabi po ng ating kasama na nagmamaneho is pinahigpitan lang po itong mga clamp na to. Kasi pag nag-loose pala yung mga clamps na yan, hindi gagana yung exhaust brake. Tama? So walang pinalitan na pyesa and hindi rin siya nakuha sa electrical. Okay? So gagawa po siguro tayo ng isang video para mas maiksi, mas maintindihan kung paano na troubleshoot yung issue sa hindi paggana ng exhaust brake. Okay? So yun lang po ang ating update ngayon dito sa DTO3 natin, which is HOWO 371. Gagawa na lang po ako ng separate video para sa mga nagawa natin dito for the last 15 months review. And gagawa na rin po tayo ng separate video para sa 5 years review nitong J6P350 FAW natin na 10-wheeler dump truck din. Okay, so yun lang po ang ating update sa ngayon. So, sana po makatulong itong mga information na isi-share natin para sa mga future na maintenance natin. Okay? Okay? Salamat po.